Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer o Cancer mula October 6 to 12, 2024? Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Magsimula na tayo. So sabihin natin, for some reason, nagkaroon ng mild dissatisfaction yung iba sa inyo sa kanilang ginawang effort. Don't worry, makaka-recover na kayo. Okay, mawawala na yung mild dissatisfaction na yan. O mild disappointment. Tungkol saan kaya, di ba? Siguro tungkol to sa career, money, na parang in-effortan nila, tapos hindi nila agad nakuha yung result ng expectation nila o sabihin natin nag-fail. Ganun na parang ito may healing na. Recovery. O something na parang may nawala sa iba sa inyo. Sabihin natin pera. Business, halimbawa. Mahina sales. Mahina income. Maraming absent. Sabihin natin ganun sa work nitong mga nakarang araw. So ito makakabangon na. O sabihin natin halimbawa ang case nitong mga nakaraang araw paiba-iba ang ginagawa nyo na parang walang direksyon. So sa week na to, asahan ang routine. Babalik ang routine na parang mapapredict nyo na kung anong mangyayari. Kasi dito, nitong mga nakaraang araw, parang naging unpredictable. Ang mga tao sa paligid, lalo na kung may boss. Pero dito, mukhang kakalma na yung boss. Wala na siya masyadong utos. Kasi case to case basis Sabihin natin ganun nga, pala utos yung boss. Hindi mo maintindihan anong ugali, moody. Itong mga nakarang araw. Pero sa week na to, asahan natin na babait na siya, kakalma. Hindi na siya pala utos. Paano kung walang work? Kung walang work, di nitong mga nakaraang araw, laging nagpo-procrastinate. Kasi nga, hindi nila alam kung anong dapat gawin. Wala silang direksyon. So, sa week na to, magkakaroon ng improvement. Babalik ang direksyon. Hindi na sila magpo-procrastinate. Magiging productive na sila dito. At practical.
Saka sabihin natin, halimbawa, naging lazy yung iba sa inyo. So, dito magiging hard worker na kayo. Sa week na to, kasi ewan ko yung iba sa inyo mukhang nagkasakit o for some reason na-depress siguro. Kaya parang walang energy. Pero again, sa week na to may improvement. Okay? Babalik ulit ang energy. Magiging inspired, ma-motivate, ganyan. Para maging productive. Anyways, ano na tayo dito? Be alert. Alert sa intuition ng iba sa inyo. Okay? So, pay attention sa madaling salita sa intuition. Kasi mukhang may nagbabadyang panganib. So, paano natin malalaman yan? Anong klaseng panganib ba yan? O misfortune? Loss? Accident? Pero ibang case, be aware. Beware sa stalker. Pero kayang panganib to? Bukod sa stalker. May nag-i-invade ng privacy kasi. Iba pang case? Ano pang panganib ang nagbabadya? Eto, bad luck daw. Bad luck, upheaval, disorder, external forces, lack of control, disruption, unwelcome change, delays, setbacks. So, yan. Yun yung ano. Babadyang panganib. Parang di pa pabor sa iba sa inyo ang tadhana. Sa madaling salita, wag magsisimula ng kahit ano. Sa week na to, kasi magpe-fail yun. Huwag mag-start ng kahit anong something new or else magpe-fail. Huwag pumirma ng contract. Kaya paano pag nakaschedule na yun ngayon? Kung nakaschedule na, edi basahin maigi. Double check kung may error o kung agree ba talaga kayo. Basahin maigi ang contract. Magtanong kung hindi alam o nalilito. Huwag pirma ng pirma. Ano pa? Kung stalker, ito, gawin natin itsura nun. Mag-ingat. Kasi stalker, pwedeng babae, lalaki. Pwedeng kakilala lang din ng iba sa inyo, kapamilya. Na parang may bad motives. O chismoso, chismosa. Mag-ingat kung ganito ang tao. Pag brown ng mata, ano to, medium skin tone. So, balat natin yan, Pilipino. Diba? Medium skin tone. Ano? Kayo manggi. Ay, ibig sabihin, hindi maitim, hindi maputi. Medium nga daw yung skin, okay? Mag-ingat sa ganung kulay ng balat. European. Ano ba? Saan to European? Kung foreigner, European. Ayan, mag-ingat. Kasi may iba sa inyo, baka may ganito nga, kausap. May friend European. O baka nasa Europe. Di ba? Kalat-kalat ng Pilipino sa mundo. Baka yung iba sa inyo ay nasa Europe. Mag-ingat. O baka may dugong ganito. European. Kasi may mga taong iba-iba lahi. Half-half. Yeah, half Filipino, half European. Sila mag-ingat. Ngayon, kung di kayo ganun, edi
kayo mag-ingat sa ganung klaseng tao. O baka na-meet nyo lang to online, mag-ingat. O somewhere, brunette. So, brunette, brown buhok. So, ganyan ang clue. Para ma-determine nyo kung kanino kayo mag-iingat. Okay? Kasi, stalker no? Kasi nga, pag stalker, pwedeng may crush sa'yo. O hater mo. O kapitbahay mo. O ang mag-anak na ayaw sa'yo. Na parang pinapakilaman ng ginagawa ng iba sa inyo. Laging nakabantay sa social media. So, yun lang naman ang pwedeng maging dahilan. Obsessed o hater. Obsessed, may gusto o hater. Ayaw sa iba sa inyo. So, yan yung clue ng pagkatao ng stalker ng iba sa inyo. O pwedeng kayo mismo to. Ito yung description nyo. Okay? Kasi case-to-case basis. Kung dito yung stalker nyo, di baka ito yung description ng tao na dapat mag-ingat. Sa week na to, kung brown mata, hindi may team, din maputi, sakto lang. Nasa Europe, may dugong European, o brown buhok. So, again, pwede siyang vice versa. Ito naman. Ang masasabi nito, extra message, self-limiting beliefs, negative thoughts, or creating a roadblock in your life. Sa sarili nyo lang din na paniniwala ang lumilimitas sa inyo. O negative thoughts. So, sa madaling salita, be open to explore. Be open sa change. Be open to something new. Be optimistic. As your angels seek the divine, your angels want to support you. So, kung may mga agam-agam, problema, mag-pray lang. I'm sorry, apology, forgiveness through mutual understandings. So, ayan. Baka may mag-apologize sa iba sa inyo, whether kayo to, o someone else. Asahan natin ang apology, sabi. So, may magsusorry sa iba sa inyo, o kayo magsusorry. Reconciliation ay posible. Ito pang-apat. Awakening, a realization shift o discovery. So, asahan natin na magigising ang diwa nyo o kaisipan sa something. May realization kasi dito. May ma-realize yung iba sa inyo. Ito ang huli. Confession. Releasing a secret. Pursuing virtue through honesty. Ay, kaya pala may sorry, no? May magko-confess, kaya pala may sorry. Mag-apologize, oh. May magko-confess, kaya mag-apologize. So, asahan natin na may someone na aamin sa iba sa inyo sa kanyang ginawang kasalanan. So, sino kaya yon? Anong clue? So, again, yung clue natin, pwede tumama sa inyo o dun sa someone na mag-apologize. O magko-confess. So, sorry. Skin condition, may problema sa balat.
Green ang mata o green ang contact lens? Baka nagko-contact lens. Blonde o blonde. Hindi itim ang buhok. Nagpakulay. Baka nga foreigner yung iba kasi may Europe. Ay, sa bagay, di naman siya dugtong, di ba? Yung European. Who knows? Baka siya rin yun. Pero again, blonde ang buhok. Hindi itim. May someone na gano'n. Straight hair. So ganito yung kulay ng buhok. Oh. Blonde na straight pa ang buhok. So, ganyan yung itsura. Tapos green ang mata. May pekas siguro. Foreigner nga. Oh. Pero, depende. So, ganyan yung itsura ng taong magko-confess. O, ito yung itsura nyo. So, kasi pwede siyang vice versa, di ba? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.